At tayo po mga minamahal ay dadao na sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Inaanyayahan po tayong lahat ay tumayo. Tumayo po tayo at magbigay galang sa salita ng Diyos. Dadalhin po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Andy Piñas. Amen. Praise the Lord. God bless you, beloved. Preacher, Lito Lumagi. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Nasa gamay, tayo po'y dumalangin. Opo, nagilang Diyos, ang balang Panginoon, maraming salamat. Thank you so much, Lord, to give us this beautiful day you have given to us to bring me here safe into your church, Lord. Thank you so much that you bless every part of the service from the start until now, Lord. We feel the Holy Spirit, my God. Thank you so much that you bless the services, my God, to the first prayer and the first prayer of their beloved parents in the Lord. Anoint me, Lord, I can't do without you, my God. Bless me so much by the word, by the understanding breath. I bind Satan, cast out, hindrance, face right now, my God, in Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Everybody say, praise the Lord. First of all, the highest praise, glory, and thanksgiving, and majesty, only to our loving God and the Savior, give double honor and respect, only the beloved parents in the Lord, and will is remembering, cherishing their blessed preaching and teaching po. And also, greetings to the whole blessed Almeida family, and also I greet my beloved family, my co-preachers, my co-workers, to all of you, my dearest brothers in Christ, at sa lahat po ng mga webcast, viewer natin sa buong daigdig. Magandang araw po sa inyong lahat yan, mga minamahal. At sa inyo lahat dito, mga mahal ko nga kapatid, palakpakan po natin ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Sinong pinagpapala? Lahat tayo pinagpapala ng Diyos, tayo dama-dama natin ang kanyang banal nga presensya. Amen. Napaganda ng mga patutuo na pakinggan po natin, mga minamahal. So, ang Diyos ay buhay at makapangyarihan sa atin. At karapat dapat ang siyang pasalamatan. Amen. Kaya sa araw na to, ang ating tema sa ating Bible study is gratitude. Sa ating sermon is gratitude. Ano ba ibig sabihin ng gratitude? Ang ibig sabihin ng gratitude is an attitude of thanksgiving toward God for His blessing and character. Yan pong ibig sabihin ng gratitude. Meaning ng gratitude is an attitude, ugali, of thankfulness toward God for His blessings and character. Napakabait ng ating God bless you po. Palakpakan natin ang Panginoon. So dito tayo mga naman mag-umpisa. Ito wag na the powerful gratitude. Ano ba yung sabihin ng the powerful gratitude? Makapangyarihan nga pagpapasalamat sa Panginoon. Powerful gratitude sermon focuses on cultivating a thankful heart as a lifestyle rather than just a holiday sentiment. The key themes includes recognizing God as a source of all blessings, maintaining an attitude of gratitude in all circumstances, and intentionally remembering God's faithfulness. Papalakpakan ba natin ang Panginoon? Ito po ang kapangyarihan ng gratitude. Cultivating a thankful heart. Ina-cultivate natin ang ating puso na mapasalamatin. Amen? A lifestyle rather than just a holiday sentiment. Lifestyle ito. Gawin natin lifestyle, ipamumuhay natin than just a holiday sentiment. Anong sentiment? Yung parang damdamin ba? Yung parang sabi natin, holiday sentiment na lang. Ano ba parang holiday? Alam mo naman yung holiday. Walang pasok, bakasyon tayo. Hindi po yun. It's rather than just a holiday sentiment. Kundi includes recognizing God as a source of all blessing. Palagi natin i-recognize. You know? Key themes include recognizing God as the source of blessing. Palagi natin ilalahanin yan.
na ang Diyos, siya po ang source ng lahat ng mga pagpapala. You have to maintain an attitude of gratitude in all circumstances. Ang ibig sabihin, i-maintain natin palagi ang ating ugali na palagi tayo nagpapasalamat sa lahat ng mga pangyayari sa ating buhay. Amen ba? Unintentionally, gawin talaga natin. Remembering, alalahanin natin na ang Diyos ay tapat sa ating buhay. Kaya naman tayo nagpapatotoo dito, may mga testimony dahil sinasabi natin, we are always remembering the faithfulness of God in our life. Nagpapasalamat tayo sa Panginoon sa lahat ng bagay, in all circumstances. Even trials, problems, and blessing, sinasabi natin, kaya nang gusto ng ating Panginoon. Maintaining an attitude of gratitude in all circumstances and intentionally remembering God's faithfulness. Palagpakan po natin ang ating Panginoon. So ang ating sermon outline natin ngayon is the power of a grateful heart. Ang kapangyarihan ng mapasalamatin na puso. Amen ba? Cultivating a lifestyle of thanksgiving. We have to cultivate. Ano bang cultivate? Minakultivate natin. Parang tanim ba? Magdatanim ka, para tumubo, i-cultivate mo. Yung lupa, ina-cultivate mo, dinidiligan mo, inaabunuhan mo, para lumaki ang tanim mo. Hanggang mamulaklak at magbubunga. So, itong ibig sabihin, you have to cultivating the lifestyle of thanksgiving. I-cultivate natin ang ating pamumuhay, lifestyle of thanksgiving. Nga sa in all circumstances, dapat tayo marunong magpasalamat sa ating Panginoon. Either good or bad, you have to maintain that, our grateful heart. Kaya minsan may mga Kristiyano na kunting pagsubok lamang parang nagrereklamo. Amen? Amen? Katulad sa istorya ni Job, nung dumating kay Job, ang grabing pagsubok sa buhay, hanggang sa nawala na siyang mga anak, mga tahanan, hanap buhay, lahat pananim, ubos, zero, balance si Job. Hanggang siya na lang, isa nakaupo sa puno ng kahoy, tinubuan pa ng mga bukol, at may mga uod, ang iyang mga sugat. Hanggang ang asawa linapitan siya, Job, yan ang ginawa ng Diyos sa iyo, palagi ka pa rin tumataas ng gamay, palagi ka pa rin nagpupurin sa Diyos mo, palagi ka pa rin nagpapalakpak sa Diyos mo, grabe nang ginawa ng Diyos mo sa buhay mo. Anong sabi ni Job? Hangal na babae. Marunong ka lang pala magpasalamat sa Diyos at magpupuri sa mga magandang bagay na natanggap mo. Kung sa masamang bagay tingin mo, hindi ka na marunong pasalamat sa Diyos. Ako, kahit anong mangyari sa buhay ko, pasalamatan ko ang Diyos. Yan po, the power of grateful heart. Ang kapangyarihan ng puso na mapasalamatin sa Diyos. Either good or bad, dumating sa buhay mo. Dahil sabi dito, you have to cultivate a lifestyle of thanksgiving in every circumstances of life. You have to acknowledge, we have to recognize that the God that we serve is the author and the author of righteousness and faithfulness. He's a faithful God. Hindi tayo pabayaan ng ating mahal na Panginoon. Marunong tayo magpasalamat. Maraming salamat, Lord, sa pagsubok. Maraming salamat, Lord, sa lahat ng bagay na sa buhay ko. Kaya sabi niya, all things work together for good to them that love the Lord and they are called according to His purpose. Sa bawat sitwasyon na natin, may purpose ang Diyos. He has a good purpose. Either sa isip mo para masama, sabi ng Bible, all things work together for good. Either bad or good, isipin mo, this is for good for you. All things work together for good to them that love the Lord. Sa mga umiibig sa ating Panginoon, according to His purpose. Iba-iba yung purpose sa Diyos sa ating buhay. Amen? Amen? Even negative pa yan ang nangyari sa buhay mo para hindi umatanggap, para mabigat sa buhay mo, sa loob mo. Bakit, Lord? Parang gusto mag-question, bakit ganito nangyari? Ayaw ko naman, hindi ito ang gusto ko, Lord. Pero wala kang magawa, yan ang gusto ng Diyos sa buhay natin. So, you must to be thankful to our loving God.
Dahil ang Diyos nakaalam ng buhay na He knows what God for us. He knows what best for us. Alam ng Diyos kung sa'yo mabuti para sa atin. Sa atin maging masama. Pero ang Diyos wala siyang binibigay sa atin na maging masama. Lahat mabuti. Bisa ng tao limitado ang pag-iisip para nag-question tayo, Lord, bakit ganito ang nangyari sa buhay ko? Hindi naman ito gusto ko. Hindi ito, Lord, yung hinihingi ko. Bakit dito mong linagay? Minsan para masubrahan pa natin ang Panginoon. Amen. Para pahigitan pa natin ang Diyos. Ay ang Diyos napakarunong, napakatalino, napakakapangyarihan. He knows what best things for us. Tinuturuan lang tayo ng Diyos how we cultivate our heart. Paano natin makultivate, maturuan natin, mapalago natin yung lifestyle natin, nga maroon tayo magpasalamat ng ating puso, magkaroon ng kapangyarihan na magpapasalamatin sa Panginoon. Every circumstances arose in our life. Dapat palagi tayong tumataas ng kamay, nagpapalakpak, nagpapasalamat sa Panginoon. Sabi, Lord, maraming salamat for these things happen in our life. I know that someday you bless me. You put me on high. You put me in a proper place. I know you bless me, Lord. Kaya yun po ang nangyari sa atin. Dahil buhay ang Diyos natin. Kaya tumatayo na tayo sa pulpito, nagpapasalamat. Na sa lahat na dinaan natin sa buhay, may magandang plano ang Diyos sa ating buhay. Hindi pala masama. Tayo lang minsan umiisip ng masama. Palakpakan po natin ang Diyos. Everybody say, praise the Lord. Pag-ibasa sa bersikulo, Psalms 107 verse 1, cultivating a lifestyle of thanksgiving. Praise the Lord. Sa aklat ng mga awit, Kabanata 107, ang talata ay 1. O magpasalamat kayo sa Panginoon, sabagkat siya'y mabuti, sabagkat ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman. Amen. Palakpakan po natin ang Diyos. Give thanks to the Lord, for He is good and His love endures forever. Pasalamatan natin ang Panginoon dahil siya po'y napakabuti sa ating buhay. At kanyang awat habag magpanatili, magpakailan paman. Amen? Cultivating a lifestyle of thanksgiving. Give thanks always to the Lord, for He is good. For He is good. Hindi siya bad, for He is good. That's why, pasalamatan palagi natin ang Diyos. For He is good, and His mercy endureth forever. Ang kanyang awa at habag ay magpapatuloy hanggang sa katapusan. Amen? Wherever we go, wherever we are, ang habag at awa ng Diyos magpatuloy, manatili sa ating buhay, magpakailan-kailan pa man. Saan ka man, maabot nga tugatog ng daigdig. Pagka sumusunod ka sa kalooban ng Diyos, ang Diyos kasama mo palagi. And His mercy endureth forever. Everybody say, praise the Lord. Yung mga great men and heroes of faith in the Bible, like Moses. Grabing nangyari kay Moses. Pero at the end of the day, natugig totoo ang Diyos. Na He is good and His mercy endureth forever. Si Joseph, the dreamer, ganun din ang nangyari. Grabe kasama ang ginawa ng kanyang kapatid. Halos bininta siya. Sinabihan sa ama nga patay na si Joseph. Wala na siya, bininta ng mga negosyante. Punit si Joseph, Mamel, dahil sumusunod sa kalooban ng ating Panginoon. Sabi ng Biblia, the eyes of the Lord always give favor to Joseph. Palagi ang pinibigyan ng pabor si Joseph. Dahil bakit? Sinusunod niyang kalooban, marunong siyang pasalamat. Gideklara siya ng mga kapatid niya, wala na, patay na sa lapan ng papa. Ngunit mga minamahal, si Joseph, kumagawa pa rin sa kalooban ng Diyos. Kahit ano nangyari sa kanya, ng mga pagsubok sa buhay, hanggang napreso siya. Di ninakusanan ng asawa ni Putipar. Lahat na lang ginawa. Even in the dungeon, sa loob siya ng prisuan sa ilalim, ang Diyos kasama ni Joseph. At saan ka pupunta pa ikaw ay nagpapalugod sa Diyos, samahan ka ng ating mahal na Panginoon.
Amen? Amen? Kaya pagdating ng panahon, nagkaroon ng tagutom sa buong daigdig. Napakaganda ng plano ng Diyos. Si Joseph ang ginamit ng Panginoon para iligtas ang kanyang buong pamilya, Judah, Israel, sa kahirapan. Umiyak, lumuhod sa kanyang harapan ang iyang mga kapatid, pati kanyang ama. Sabi ni Joseph, huwag niyo gawin sa akin yan. Nga lumuhod sa akin at umiyak, kaya ako kapatid niyo. Ginawa ng Diyos ito, ang mga bagay na to, dahil may siyang plano sa ating buhay. Hindi niya sinisi ang kanyang mga kapatid. Sabi niya, lahat ng bagay pinintulutan ng Diyos, ngayong ginawa sa akin, hindi ta kayo sinisisi. Ito po'y magandang plano ng Diyos sa ating buhay. Ito po, linigtas tayo ng Diyos sa kamatayan at sa kahirapan. God is good all the time. And His mercy endureth forever. Palakpakan po natin ang Panginoon. Sa ating mga patuloy, introduction. More than a feeling. Ang ibig sabihin ng more than a feeling, ang gratitude, the power of grateful heart, hindi po ito dahil sa ating sarili damdamin lang. It is a more than a feeling. Ito po talagang you created and cultivated your heart na marunong kang pasalamat, hindi dahil sa feeling mo lang na magandang panahon, magandang pagpapala, magandang lugar, hindi po sa ganon. It's more than a feeling. Because gratitude is an attitude of thankfulness toward God for His blessing and character. Tandaan po natin, may mga Kristiyano na marunong magpasalamat, mainit magpasalamat pag may Diyos sa magandang lugar at magandang sitwasyon sila. Pero pag mahirap na, hindi na marunong magpasalamat. That's why, sabi diyan, it's a more than a feeling. Dahil ang pagpapasalamat is an attitude, ugali of thankfulness. Attitude of thankfulness toward God. Ugali ng Kristiyano nga marunong siya magpasalamat palagi sa Diyos for His blessing and character. Dahil ang Diyos puno sa grasya at magandang loob ng ating Panginoon. Everybody say, praise the Lord. May problema minsan. The problem is, kuminsan, sa grabe ng pagpapala na tanggap natin, makalimutan natin ang biyaya ng Diyos. Forgetting God's benefits. Itong delikado. This is the problem. Forgetting God's benefits. Pakibasa lang. Psalms 103 verse 2. Praise the Lord. Sa aklat ng mga awit, Kabanata 108, ang talata ay 2. 103, ang talata ay Diyos. 2. Purihin mo ang Panginoon, o kaluluwa ko, at huwag mong kalimutan ang lahat niyang mabubuting gawa. Amen. Palakpakan natin, Diyos. Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. Ito yung problema sa Kristiyano. Na kahit marami ng grasya pagkapala na tanggap sa Diyos, everything, we receive the goodness, blessing from the Lord. Minsan, dumarating ang problema dahil minsan nakalimutan natin ang mga biyaya ng Diyos na natanggap natin sa Kanya. Para mawala na tayo ng utang na loob. Ilagay palagi natin sa isipan, magkaroon tayo ng gift of gratitude. Utang loob. Sa ibang version nga meaning ng gratitude is thanksgiving and appreciation. Marunong tayong magpasalamat at mag-appreciate. Sa Manila, in our church, nangalungkot minsan. Marami nang pinagpapala ng Diyos dito sa misteryo through the first prayer and first of prayer, beloved parents of the Lord. Mayroon pa rin ibang hindi makaunawa. Nawalaan sila ng utang na loob sa Diyos. Nakalimutan na yung mga mapala ang tanggap sa Diyos. Grabe na po sa social media. Sinisiraan ang church, kinukontra ang church, kinukontra ang mga preacher. Lahat na lang ang ginagawa nila. Maraming mga sinasabi. Ako hindi ako nagko-comments dahil
Yung mga tao na ganun, naawa ako. Mga marunong yan, may mga pinag-aralan, mga English speaking, magsalita. Pero yung mga salita nila against sa church, kawawa. Unang sinasabi nga may alam na walang alam. Marunong na bulok. Sa Diyos, mga minamahal, kahit although you are a graduate of law, doktor, doctorate ka, ng mga minal, kasi sa labas marunong ka. Providigal, spiritual matter, hindi ka marunong magpakumbaba, hindi mabuksan isipan mo, wala ka sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Diyan yung ugali ng Diyos, iba, magpakumbaba. He humbled Himself even in the death in the cross. That's why He has given a name above every name. Nagpakumbaba siya sa iyong sarili. Diyos yun. Nagkatawang tao. But He passion as a man. And He humbled Himself. And He is faithful unto death. Even in the death in the cross. That's why He has given a name above every name. And every knee shall bow and every tongue shall confess in His name. Ang Diyos, the virtue of God is humility. Ito mga tao nga, nag-rebuildi, kala mo nagmamarunong. Diyos yes mismo ay nagpakatao, hinuban ng pag-Diyos nagpakatao, nagpakumbaba pa. Ito sila, kala mo sino mga marunong, may alam lahat. Gabi. Nakakalungkot. Pero alam mo, nagpipila yun sa church. Humingi ng tulong sa church. Nagpipila sa mga indigenous. Maraming tulong ang Diyos sa kanila. Ngayon, kinukontra yung doktrina ng church. Hindi marunong magpasalamat. Hindi niya siguro naintindihan yung gratitude. O hindi niya siguro naintindihan ang the power of grateful heart. Hindi niya naintindihan. It's not a feeling. Hindi sa namdamin. Kasabi ng Biblia, the kingdom of God is not in feeling or inside. Ang karera niyo, hindi po sa nakikita mo, ano man nakikita mo dito sa paligid, in the church, not in feeling. Ano namdaman mo? Nadiskurahi ka ba? Ano ba? Na-displace ka ba? Hindi ka ba pinansin? Not in feeling. It's more than a feeling. Basta importante, natanggap mong kaligtasan, binago ka, pinagaling ka, pinagpapala ka ng Diyos. You need to cultivate your heart, a grateful heart, and thankfulness to God. Marunong ka magtingin ng utang na loob sa mga taong ginapin sa iyong kaligtasan. Sabi nila, dinodiyos sa natin mala pastor. Sabi, paano yung Diyos? Simple logic lang. Tulad na tayo sa reliyon. Tulad na tayo. Eh, bakit? Nagsampulan ko sila, parang tulad yun, Hail Mary, full of grace. Be with us, hear me. Eh, hindi naman tayo, hindi naman natin hele. Anong hail? Hindi naman natin tinataas at pinupuri ang mga pastor dito. Sa magitan lamang ng una pa nilang panalangin, before pa tayo na-save sa Diyos mo ko saved, sila po'y una nang nanalangin. Nagsagipisyo, nag-ayuno na sila noon pa man.